Attention senior citizens cash gift na ito for seniors na delay pagbibigay. Paliwanag ng NCSC ating alamin. Magandang araw po sa ating manonood. Alam niyo po ba na live na napanood sa programang Gising Pilipinas ng DZMM ang panayam kay Miss Anna Marie C. Kalapit, Acting Executive Director ng National Commission of Senior Citizens or NCSC, kung saan ipinaliwanag niya ang estado ng cash gift distribution sa ilalim ng Expanded Centenarians Act. Ating pakinggan muna ang naging interview. Sagot nga po yun, yung concern ng ating mga kababayan kaugnay sa kanilang benepisyo based on the law from the national government. Bakit po nadidelay, Ma'am Ana? Alright po. Unang-una po sa lahat, maraming salamat po sa pagkakataon na makapag-inform po kami through your show. Maganda po na nai-erase po yan dito sa inyong platform para po mas maraming nakakapakinig. And para nalalaman din ng ating mga senior citizens, yun pong programang ito na cash gift mula sa pamahalaan. So, kahapon po, gusto ko na nga pong sumagot. Actually, nung narin po si Sir Tony Bigornia, kahapon sa interview ninyo, nagtatry ako mag-answer dun sa inyong YouTube channel, pero kailangan pala subscribers hindi makasend ng message. But anyway, hinanap po namin yung detalye nung application ng kanyang nanay, si Ma'am Jovita Azurin. Po. Ang birthday po niya kasi ay, yun nga po, nag-qualify siya 2024 pa. So, konting backgrounder lang po, 2024 lang din po na inaki itong batas. And noong 2025, saka po sa amin, sa NCSC o sa National Commission for Senior Citizens na ibigay yung mandato ng pagbibigay nitong cash gift na to 2025. Therefore, yun pong mga unang-unang mga beneficiary nito, yung mga nag-80, 85, 90, 95 at nag-100 noong 2024, hindi po talaga sila nabigyan noong 2024 nung i-implement yung batas. Wala pa po kasi ito sa aming ahensya noong mga panahong iyon. So nitong 2025, January, nasa amin na po yung cash gift na ito. Sinimulan na po natin noong February yung cash gift distribution. Si Ma'am Jovita po, yung kaso po ni Ma'am Jovita Bigornia, October 2025 pa lamang po na-endorse na ng LGU yung kanilang application sa LGU. Ganito po kasi yung proseso eh. Sa LGU po yung nag-a-apply sa OSCA ang ating mga senior citizens ng kanilang cash gift. Ngayon po, dahil po ang 2024 ay hindi na budgetan, ang may budget lamang po ay yung mga 2025 na mga grantees. Ginawa na lamang po ng paraan ng National Commission of Senior Citizens na maiagaw or mabigyan din ng kanilang cash gift yung mga 2024 grantees. Hiningi po namin sa DBM, sumulat po kami sa kanila para po bigyan namin yung mga naka-waitlist na 2024 grantees. At sumulat sila pabalik. Sabi nila, bigyan namin pero hindi namin muna bababaan ng budget. Gamitin daw namin yung budget ng 2025 grantees. So dahil po pinayagan, nag-strategize na lang po kami na mabigyan po by tranche yung mga grantees ng 2024. So ang ginawa po namin, dahil para hindi din naman yung mga 2025 grantees ay para mabigyan din ng 2025 grantees at saka yung 2024, trinanche namin yung pagbibigay. So nagkataon po, yun pong cash gift distribution ng March to August, no? Ay yun po ang nabigyan nitong December. Yung March to August na nag-birthday ng 2024, yun ang nabigyan ng December. Yung next tranche po, yung last tranche for 2024, yung mga magbe-birthday po ng September to December, ngayong first quarter po ng 2026 natin yan mabibigyan. Yun pong si Ma'am Jovita Azurin at saka po yung ating isa po kahapon si Ma'am Lindo. Yan po, makakasama po talaga sila dito sa first quarter distribution. Yung first quarter distribution po, di January, February, March po yan ipamimigay. Pinaprocess na po yan ngayong January. Pagpasok po ng budget, February po, makakapagsimula na po kami ng cash gift distribution. Saan yan, Ma'am Ana Marie? Kayo ba ang pupunta sa kanila? Pupuntahan sila sa bahay? O sila ang dapat pumunta sa tanggapan ninyo to get that money? Opo, ganito po yung proseso para po maklaim natin yung cash gift nila. Yun pong sa pakikipagtulungan po natin sa LGU, sa ating mga OSCA, ini-announce po kung kailan po ang schedule ng cash gift distribution. Nagbabara-barangay po ang OSCA sapagkat sila po ang may makinarya para bumaba sa ating mga bara-barangay para i-announce na ganito pong petsa
mayroong cash gift distribution. Ito po ang listahan. May listahan po kasi na ipinamimigay ang ating regional offices at ibinibigay yan sa ating mga OSCA para nai-inform po ang ating mga senior citizens kung anong araw, anong oras sila pupunta at kung saan. For this year, for 2026, may budget na po. Opo, bumaba na po yung Ayan. ating na-publish na rin po at may budget na po for 2026 grantees. Ngayon po, yung pong ating mga 2024 grantees at 2025 grantees, kung meron pong hindi nakapag-claim, noong 2025 nag-birthday sila ng 80, 85, 1995, 100 noong 2025, and noong 2024, makakapag-claim pa rin po, i-apply lang po natin ito sa OSCA. At, Anong requirement pag nag-apply, Ma'am Ana? Yan, oo. Opo. Meron po tayong application form. Available din po yan sa OSCA. One valid ID, 2x2 picture, one whole body picture. Yun lang po ang requirement. Bakit may one whole body Ma'am picture? Joy. What is the point of the one whole body picture? Actually, yung one whole body picture na may kasama sana ang hawak na dyaryo, petsa, proof of life lang po. Kaya proof po of may whole body life. picture. Oh. Opo, Oo. opo. Yan po isa sa mga safeguards natin kasi po, syempre, usong-uso po yung ating sinasabi na corruption daw. Tama, sa mga pamahalaan. scam, So, ano? ito po ay isa sa mga mechanisms namin na para po wala silang masabi na, alam nyo na, napunta sa patay Oo. o sa non-existent, wala po tayong ganyan sa ating mga senior citizens. Kung na alanganin yung institution. edad mo, Ana Marie, kung alanganin, talagang Opo. mag-aantay ka na mag-80 ka, o mag-85, 90, 95, ano? Ah, Halimbawa, opo. partner, 87 ka Oo. ngayon. Oo. O di, ibig sabihin, Opo. kailangan meron kang 80 at saka 85. Pero Correct. wala kang na-claim nun. Oo. Dahil bago lang naman di ba? So, antayin mo na mag-90 ka to claim. Hindi mo pwedeng sabihin na, hindi, meron pa akong 80, 85, Oo at nga. 90. So, tatlong 10, 10, 10. Hindi ganun. Hindi ganyan? Hindi po eh. So hindi po retroactive? Hindi retro. So, antayin mo yung susunod mo Oo. na edad na sakop. Ibig sabihin, 90. Tama, O, kung 87 ka Opo. ngayon, antayin mo ng 90 bago ka magkaroon ng 10. Ayun. At hindi mo pwedeng singilin na dumaan ka ng 80 at 85. Yun na nga. Oo. So hindi. Kasi yung iba ina-expect, hindi ko na kolekta to eh. Oo. So one time, big time tayo. Kukolektahin ko, 90 na ako Ay, ngayon. hindi ganun, Ma'am oo. Ana. Hindi po. Unfortunately, hindi po. Alright. Yun po, ito pong gift natin ay sa milestone ages lang po. 80, 85, 90, 95. At pag nag 100 years old, 100,000 po. Ayun. Po yung oo. nasa batas natin. Opo. Balikan ko lang po yung proseso ng pag-claim. Sabi nyo, dadaan sa OSCA. Hindi po ba po Opo. pwede na bigyan nyo naman ng counting ginhawa yung ating mga seniors na hindi yung talaga magpupunta pa sila doon. Sabi ko nga po kay Alvin, pagsakay lang ng tricycle. Hirap. Hirap na yung mga yan. Tsaka delikado para sa kanila. Mabuhay na yan eh. Meron bang paraan para... Kayo na ang pupunta sa bahay ng Oo, matanda. Parang i-deliver Ah. na lang. Actually, ma'am, may mas maganda pong naisip ang aming chairman, ang aming attorney Merceditas, para po sa ganyan. Ang gusto po niya mangyari on the birthday itself of the senior citizen ay nasa bank account na niya ang kanyang 10,000 gift. Yun naman pala eh. So, hindi po ba? Mas maganda pong paraan yon. Hindi na po kailangan puntahan o pumunta sa kung Yan. saan para po i-claim ang 10,000. Tama, So, tama. Pero Yun po pero ang parang moving forward maganda po din na namin. may cheque siyang makuha. Tungtuwa din yun pag may Ay, nakitang oo, 10,000 na, correct. alam mo yun, parang symbolic na may makita siyang 10,000. Nakuha niya. Oo, Oo. parang siyempre, tuwan-tuwa na Pero ang mga dapat lola. puntahan siya sa bahay. Oo. Hindi na siya yung siya pang pupunta sa kung saan mang building yan, Ma'am Ana. Oo. Tsaka kung hindi po magawa yan, ma'am, pakisabi na lang po kay Ma'am Merceditas na dadalhin yung check, kukunin yung check, di ba? Oo. Pero yung sponsor yung party ni Lola. Ay, senior citizen na rin yan si Mercedes. Ganyan ba? Oo, kaya may puso din yan para sa mga senior Oo naman, citizens. feel yan. Lahat ng pwedeng makagaan sa buhay ng Yan mga nga senior eh. citizen. So ano po ang mensahe Yun po ninyo? talaga. Anong mensahe ninyong sa si JV ba yun? Oo, ba dyan ata anong mensahe po ninyo sa lahat ng mga nagrereklamong mga senior citizens na nagme-message po sa amin na Ana? Opo. Sa lahat po ng ating mga minamahal na mga lolo't lola, nandito lang po ang NCSC. May website po kami. Pwede niyo po kami punta sa www.ncsc.gov.ph. At meron din po kaming Facebook page. Doon po sa Facebook page namin, marami po kayong impormasyon na malalaman tungkol sa inyong mga benepisyo. At doon ay pwede rin po kayong manood ng mga aming previous episodes para po, alam niyo po, lamang ang may alam. Kapag ka po tamang impormasyon na nakukuha po natin, ay mas empower po ang ating mga lolo't lola. So kung may reklamo rin po, pwede rin po kayong
mag-email sa amin. Naroon din po sa aming website. Pwede rin po kayong mag-post doon ng inyong queries. Opo. So, Sige, partner. Ay, hindi, isa lang tanong na, paano yung mga oldies natin, mga seniors natin na nasa abroad na ngayon? Naku. O paano nila makiklaim? Opo, actually kahit po nasa abroad, pwede po silang mag-claim sa pakikipagtulungan po ng ating DSA, nakakapag-claim po sila. Dito po pinaprocess sa central office ang mga claims ng nasa abroad. Ayun. At through bank account din po yun. Kaya nga po dahil pwede naman through bank account, talagang pinupush namin na yung aming katatandaan ay bigyan na lamang ng kanilang cash gift through bank account. Ayan, very good, very good. Oo. Sabi ni Ma'am Corito Season, until when can the senior file their claim for the 10K po? Like, what if 80 years old and 6 months po? What if bedridden? So, dapat via representative? Yes po, via representative po. Talaga naman pong pwedeng ipag-apply sila ng kanilang mga anak, kamag-anakan, o yung nag-aalaga sa kanyang kamag-anak para po i-claim yung kanyang cash gift. Meron pong 1 year grace period para po makapag-claim. So, kung nag-80 ka last 2024, at ikaw naman ay nakapag-file at pwede niyo pa po i-claim. Ngayon 2025, nag-80 kayo, may 1 year pa po kayo. And before kayo mag-birthday, pwede niyo na po i-file ang inyong application 6 months before. Ayun. Lalapit lang po kayo sa inyong OSCA, mga lolo't lola, para po i-file yung application. O kahit hindi po kayo ang pumunta, ang inyong pong mga tagapag-alaga, pwede pong dalahin doon. Pero pihingan po natin. Sige po, go ahead. Opo, yun. Ang OSCA po natin, sa pakikipagtulungan natin sa kanila, yung iba pong hindi na talaga makapunta, pinupuntahan po yan nila. Si sa ngayon po kasi, Ma'am Dory, Sir Alvin, kami ay kakaunti pa lamang sa National Seniors, sa National Commission of Senior Citizens. Shout out na sa mga nakikinig ng mga personnel namin. We're about only 300 nationwide. Si Jerry Diaz, Ma'am Ana Marie, sabi ni Jerry Diaz, sabi ni Jerry Diaz, akala niya konektado yung LGU at yung national. Hindi, magkaiba po yun. Hiwalay, hindi nakadepende. Magkaiba yung benepisyo ng local government at saka national. Sabi ni Harold Piozon, Sir Alvin, yung this February, 80 years old na yung tatay ko, how to avail ng cash grant, where to start, got it. Pwede, okay, pwedeng umpisa na kaagad bago pa mag-80 yung application. Ana Marie? Yes po, 6 months before pwede na po. 6 months before. Go. Oo, hihingan po ba sila ng mga medical records? Kagaya yung sabi nyo kanina. Hindi, wala yung mga bedridden, yung mga ganyan. Wala po. Wala na. Apat lang po yung binanggit ko po kanina. Opo, application form to buy to ID, whole body picture for proof of life, iba po. Apat lang po, wala po kami hinihingi na medical certificate. Wala po ganon. Sige, Ana Marie, mag-part 2 tayo. Ang dami. Ayon po sa NCSC, ang cash gift ay para sa mga senior citizens na umaabot sa edad na 80, 85, 90 at 95 years old taon na yaon. Hinimok naman ng NCSC ang mga senior citizens at kanilang pamilya na siguraduhin updated ang kanilang records sa OSCA or LGU upang maiwasan ng karagdagang pagkaantala. Tiniyak din ng ahensya na patuloy ang kanilang hakbang upang mapabilis ang distribution ng cash gift. Patuloy po nating tututukan ang mga opisyal na anunsyo at makikipag-ugnayan sa tamang tanggapan para sa malinaw na gabay. Hanggang dito na lamang po muna. Muli po ito ang Chaz Infos and Updates. I-like, share, and subscribe para kayo po ay updated. God bless po and have a nice day.